Pagkatapos sinabi ng alahaya kay Noe, umakyat ka sa bubungan ng daong at hipan mo ng 3 beses ang trumpeta, upang ang lahat ng mababangis na hayop ay magtipon-tipon sa daong. Ngunit sinabi ni Noe, mararating kaya ng tunog ng trompetang ito ang mga dulo ng mundo, upang tipunin ang mababangis na hayop at ang mga ibon. Pagkatapos sinabi sa kanya ng alahaya, hindi lamang ang tunog ng trumpetang ito ang lalabas, kundi sasama rito ang aking kapangyarihan, upang ito'y makarating sa mga tainga ng mababangis na hayop at ng mga ibon. At kapag hinipan mo ang iyong trumpeta, uutusan ko ang aking anghel na hipan ang trumpeta mula sa langit. At ang lahat ng mga hayop na ito ay titipunin sa iyo. Pagkatapos, si Noe ay nagmadali at hinipan ang trompeta, gaya ng sinabi sa kanya ng Ebayahawawayaoha. At hinipan ng anghel ang trompeta mula sa langit, hanggang sa nayanig ang lupa at nangatalang lahat ng nilalang dito. At ang lahat ng mababangis na hayop, ibon at mga gumagapang na bagay ay nagtipon-tipon sa 3 oras, isang araw ng Biyernes. Tangang lahat ng mababangis na hayop, mga leon at mga avestruz, ay pumasok sa ibabang palapag sa 3 oras. Pagkatapos sa tanghali, dumating ng mga ibon at mga gumagapang na bagay sa gitnang palapag. At pumasok si Noe at ang kanyang mga anak sa 3 palapag, sa 9 na oras ng araw. At nang si Noe kasama ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak at ang kanilang mga asawa ay pumasok sa itaas na palapag, inutusan niya ang mga babae na manirahan sa kanlurang bahagi. Ngunit si Noe at ang kanyang mga anak kasama ang katawan ng aping amang si Adan ay nanirahan sa silangang bahagi. At si Noe tumayong nananalangin sa alahaya na iligtas siya mula sa tubig ng baha. At ninahawa ang kayang-kayaawa, alahaya ay nakipag-usap kay Noe at sinabi sa kanya, sa bawat uri ng mga ibon, kumuha ka ng 1 pares, lalaki at babae mula sa malilinis, at mula sa marurumi ay kumuha ka rin ng 1 pares, lalaki at babae. Ngunit sa malilinis ay kumuha ka ng 6 pang pares, lalaki at babae. At ginawa ni Noe ang lahat ng ito. Pagkatapos nang silang lahat ay nakapasok na sa daong, sinara ng alahaya ang pinto ng daong sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Inutusan
nangyari nga ayon sa utos ng Hera. Yaawa at inutusan niya ang lahat na pupukal na sumambulat, at ang mga kalaliman ay magbuhos ng tubig sa balat ng lupa. Naanupan ang dagat sa palibot ay tumaas sa ibabaw ng buong mundo at humagupit, at ang malalalim na tubig ay umahon. Ngunit nang ang mga bintana ng langit ay bumuka ng malawak, ang lahat ng imbakan ng tubig at mga kalalaliman ay nabuksan, at ang lahat ng imbatan, mga dagon ng mga hanginan, ang ipo-ipo, makapal na hamog, kadiliman at dilim ay kumalat sa lahat